Sige, balik na. So, ang atong topic, ang simbang katoliko sa wala pa maabot sa Constantino. Kaya nagbasa ko sa comments, nagibutang dito nga, sige, nagtukod ko sa Constantino. Kaya katong gireaksyon na nato nga pastoy, ang ingon man siya nga, ang nagtukod si Constantino, mali. Mali, nga naman kay pag-abot ni Constantino, naa na ang simbahang katoliko. Ano sa aba nahitabo si Constantino nag-reign as tawag ining emperor sa gitawag og Rome 306 AD. Nahitabo nga nag-take over siya sa gitawag og kining kuan, kining see after sa iyang papa nga si tawag ini nga Constantius around 306. At the time, ang Santo Papa at the time kay si Saint Marcellinus. Tawag ining wala pa day si patay na si Saint Marcellus, una pa ni nag-reign si kuan, una pa nag-reign si tawag ng Emperor Constantine, kay namatay si Saint Marcellinus around 304. Pagkauman after Saint Marcellinus, ni puli si Saint Marcellus I ni adtong May 27, 308. For 4 years the church was without a leader. Then on May 27, 308, Marcellus was elected as the 30th Pope of Rome. So buti pasabot after 306 nag-reign si Constantino, naka-elect og Santo Papa after Saint Marcellinus 304, naka-elect sila og balik pagka 308 na May 27, 308. So buti pasabot kung ato ang tawag inong tan-awon, wala pa nahimong emperor sa Constantino na anigi ilang papa ang See of Rome kaniadto in terms of tawag ng Christianity. Kay ang Christianity mo kaniadto dili sama karon ba nga well established na ba? But pasabot na anay office, na anay gusto ko pa ba na anay si ang Santo Papa didto, makita ng Santo Papa naglingkod. Sa una dili ingon anay. So buti pasabot before Constantine, before niya gi-take over ang office as Emperor of the West, ni adtong 306 AD, na anay Katoliko. Mabita pagka 313, iyang gilegalize ang simbahang Katolika. Nga naman kay before Constantine, ang simbahang Katolika illegal. Mabitaw ang gigamit nga term, legalized. Nganong gilegalized man kay kaniadto illegal sila. Noon na. Actually, gigamit ang titulong Papa mga around 5th to 6th century. Pero tawag ining ang ilang head kaniadto nga ilahang i-elect kay ang center of Christianity even sa panahon sa persecution ang Rome. Ganito man namatay San Pedro. So ang first tawag sa ila, Bishop of Rome. Mabitaw ang Santo Papa, one of the titles of the Pope is the Bishop of Rome. Tinuod ba before tawag ining Marcellinus na ba yung mga tawag ini mga pope? Na. Okay. So after sa first century ang namatay sa last pope sa first century si Pope Saint Evaristus. May bitaw kanang place, di ba? Kanang word nga place PLACE kanang 5 PLACE. Peter, Linus, Anacletus, Clemente, and Evaristus. So Saint Peter, namatay siya around 67. Pagkahuman si Saint Linus, namatay siya mga around 79 AD. Pagkahuman Saint Anacletus, namatay siya mga around 88 AD. Pagkahuman Saint Clement, namatay siya mga around 97 AD. Ni Puli Saint Evaristus, namatay siya around 105 AD. So buti pasabot, patay na, kung saan pa, mo ipag-end sa gitawag og first century. Sige, proceed na. So, ang first 5 popes, kung ma-memorize na to na, dali ra kayo siya. Dali ra kayo. So, Peter, Linus, Anacletus, Clemente, and Evaristus. So, mo ang unang papa sa first century. Kaya natukod ang simbahan ng Kristo, 33 man. So, ni Puli after sa kasi Kristo, so agad-agad, dayon, si San Pedro nag-function siya as visible head sa simbahan. Namatay si San Pedro, 67 AD, again, ni Puli si Anacletus, Linus, 67 to 76, pagkahuman Saint Anacletus, ni Puli na po siya, 70 to 88, pagkahuman Saint Clement, ni Puli siya, 88 to 97, Saint Evaristus, 97 to 105.
So mo na pinakauna katong pinakaunang lima ka gitawag og mga Santo Papa. Wa pas Constantino ana ha. Kasi Constantino gitawag ining nahimugso mga tawag ining 297 298 wala ko masayo ha. Wala ko masayo. Correct me if I'm wrong. So after Saint Evaristus, gi-elect na po nila kay namatay Saint Evaristus 105. Nya mao man ni ang kuan, mao man ni ang tawag ini nga panahon nga kanang bitawng pagpanglutos under kay Emperor Trajan. Nya mao ni panahon na ba? So mga papa at that time pangdakpon, pangihawon. Wapay Constantino ani ha. Wala pa tawag ining Constantino ani ha. Then after Evaristus, Saint Alexander the First. Si Papa Alexander I. Pagkamatay ni Evaristus, ni-polish siya as gi-elect siya as the ika-sixth Pope sa simbahan Katoliko niya. Ang ruling niya ni-rule lang siya og 10 years. Napulo ka tuig. So 105 namatay siya pagka 115 kay traditionally diha ra gyud mapulihan ang Santo Papa kung mamatay na. Namatay kay bihira lang kay na mahitabo nga naay resignation. Sagad gyud na mahitabo nga mapulihan ang Santo Papa after his death, di ba? Karon lang man hitabo naay mga nanghitabo kani adto siguro isa ikaduha tong kang kuan, ikaduha to kang Pope Benedict the 16 no. So sa tibuok kinabuhi simbang Katoliko na ay pipila lang ka kaso, dili daghan ang kaso in terms of resignation pagka Santo Papa. Yan. So karon after Saint Alexander ni-polish siya around 105, namatay siya 115. After Saint Alexander ni-polish si Saint Sixtus the First. For the first 300 years ang mga Santo Papa at that time puro martir, puro gipang-ihaw. Ang mga leader sa simbahang Katolika kani adto for the first 300 years, most of them are martyrs. Gipang-ihaw sila. Kay lima kag 10 great prosecutions. So kini akong gipangisgutan ng mga pangalan sa Santo Papa before Constantine, gipang-ihaw na sila, gipang-patay na sila. After Saint Sixtus I, ni-polish si Saint Telesphorus. Si Saint Telesphorus, usa sa tawag ini mga records nga naghatag sig pahimugat concerning the celebration of the birth of Christ. Hatag sig pahimugat. Okay, namatay si Saint Sixtus ni adtong 125, ni-polish si Saint Telesphorus around 136. Gipatay siya under sa tawagan ng office ni Emperor Hadrian. Hadrian, patay siya. Giihaw siya. Saint Telesphorus. After Saint Telesphorus, polish si Saint Hyginus. Ni abtong 136, namatay po siya 3 years after pagka 140. Namatay siya, Saint Hyginus. After Saint Hyginus, ni polish si Saint Pius I. Saint Pius I, nag-reign siya around 140 to 155. Then pagkahuman ang nipatay niya, pinaagi sa order ni Emperor Antoninus. Gipatay siya 155 AD. Pagkahuman after Saint Pius the First, ni polish Saint Anicetus. 155, namatay po siya pagka 11th year sa iyang pag-reign as Santo Papa ni abtong 166 sa panahon ni Emperor Marcus Aurelius. Recorded na eh. Recorded na. Gipatay si Saint Anicetus under sa mando ni tawag ining Marcus Aurelius, kita mo atong salida nga gladiator. Yan. Mo to siya nagmando. Bisa pag okay kay pagpadagan sa Roman Empire, pero tungod kay was not a Christian, then at the same time kalaban niya mga Kristiyano, siya ang usa sa mga murderers of the Christians at the time, and one of the victims kay si Saint Anicetus or Pope Saint Anicetus. After Pope Saint Anicetus, ni-polish si Pope Saint Soter mga around 166, pagkaman namatay po siya 175. O niya ang nagpatay nagpapatay gihapon si Emperor Marcus Aurelius. Marcus Aurelius gihapon. Then after Pope Saint Soter, ni-polish si Pope Saint Eleutherius. His reign lasted 14 years. He was a Greek and was only a deacon, and at the time of his elevation. During his time, Saint Irenaeus, Bishop of Lyons, came to Rome to request ruling concerning the heresy of Montanus. The Pope asked the bishop to show mercy to the heretics. Eleutherius died in 189 AD.
Wapas Constantino ha. Ay mo na po ng tawag anang kuan. Wala ka kasabot anang gibasa ng sa bagtaning. Basag tarong para makasabot ka. Yes, sir, Pepe Adige. Yes, sir. Good evening from Palawan. Okay. After Pope St. Eleutherius namatay sa 189, ni Paul si St. Victor the First ni adtong 189, then namatay po siya through sa mando ni Septimus Severus ni adtong 199 AD. Yan. Karon, after Pope St. Victor, ang mga papa na po sa 3rd century, after Pope St. Victor the First, ni Paul si St. Cyprianus, ni atong 199, ni Paul si Pope Cyprianus, and namatay po siya pagka 217 AD, 217 AD. Then after St. Cyprianus, pagkamatay ni St. Cyprianus, Priest Hippolytus, mo ning panahon natong anti-pope. Gusto mo maingon nga wala daw nagkaabot si St. Paul, St. Peter siguro, Sir AJ. St. Peter, nga naman kung ilahan ng angkonon nga St. Peter nagkaabot og Rome, tablara nga mo ang giingon ba nga tablara nga ni angkon silang sayop sila kaabot St. Peter og Roma. After Pope St. Cyprianus, ni Paul si Pope St. Callistus. Ni Paul siya 217, namatay po siya around 222 AD. 222 ha. Naay mga pizza. And at the same time, naapay month, namartir siya October 14, 222 AD. Then, after Pope St. Callistus, ni Paul si Pope St. Urban ni abtong 222 niya ang iyang reign lang 6 years. Unom ra agitawag og katuig, then pagkahuman gipatay gihapon siya pagka 230. Gipatay gihapon siya. Then after St. Urban the First, ni Paul si St. Pontianus, ni Paul sa 235, actually mga 4 to 5 years. Kaya at the time grabe ang kuan sa panahon ni Emperor Maximin, grabe ang tawag anang persecution. So pagkahuman atbang pud siya sa duha magud ang kalaban nila at the time ana nga panahon. So 235 St. Pontianus, pagkahuman namatay po siya a year after 236. Yan. Then St. Anterus, namatay po siya ni abtong January 3, 236, same year. Wala rin abti ka isa ka tuig ang iyang kuan, isa ka tuig ang iyang tawag ining kuan. Kining pag-reign as Pope. St. Fabian. Napili si St. Fabian 326, namatay po siya 236, namatay po siya 250. So ang iyang pag-reign as Pope niabot og 14 years, mga sir ug mga ma'am. So karon St. Cornelius after 250 napili sa 251, namatay po siya, pinaagi sa exile in atong 253 AD. 253 AD. Then after on that, St. Lucius ni Puli 253, namatay po pagka 254. St. Stephen ni Puli pagka 254, namatay po siya around 258. Gilungguan ato 257 rather. Gilungguan og ulo pinaagi sa mando ni Emperor Decius. Emperor na siyempre tawag ana nagpatay ini kasi ang mando ni Emperor Decius. Then St. Sixtus II ni Puli pagka 258, namatay po siya pagka August 6, 258. Diba? 258. Then St. Dionysius, ni Puli pagka 258, ika-25th Pope, simbahang Katolika, namatay po siya around 268 AD. Ano ako anong gisgutan kaya para paghatag og prueba, kining atong mga higala, mga sulpot. Musukan pa ba? Know-how in terms of tawag inang history sa gitawag og kasaysayan sa simbahang Katolika. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.